Okay. Ba't wala akong note taker? Siguro, Fredel, di mo in-admit yung note taker ko, no? Ano po? Hindi mo in-admit yung note taker ko. Yung pinapasok. Wala naman pong pumasok. Wala namang Wala pumasok ba? na picture. Oo, wala. Kaya. Anyway, okay. Ito may note taker ka naman, so forward mo na lang yun. Okay, sige. So, nasali ko po ba yung ng back-end po? Yes, please. Yung mga flows po na na-add. Yes, please. Okay, sige po. So, ayun, dito na si Jeff. So, mag-share screen po ako. Share screen. Tuloy na lang po kita na yung screen. Yes, kita na. Ayan. So, minimize ko lang po ito. Ayan. So, bali, yung pong environment na ginawan ko is gumawa po ako ng workspace for this one. Yung previous po natin, ito yun, yung advanced local client onboarding, which is yung environment na ginagawan ko po ngayon para dun sa mga changes na i-implement natin for web build. So may target tayo na dalawa, which is yung web build and SEO. Inuna ko lang po muna yung web build since yun yung kailangan na natin for this period. And then, makikita niyo po dito, merong apat na, madadagdagan pa to ng isa, which is yung for SEO. Pero apat yung apps na nandito sa environment natin sa client onboarding ni Advanced Local. Yung karamihan po ng mga flow na ginagawa natin is either nasa native workflow ni Advanced ni Podio CRM, which is ito, yung workflow para sa workspace. So, bawat isang app, meron siyang sariling workflow environment. So, dun din ginagawa yung karamihan ng native na, kung available siya sa native na workflow, yung iniisip natin na automation, pwede naman natin siyang set up doon. Pero, karamihan, lalo na kung medyo complex siya, dito siya ginagawa sa ating PWA, which is yung workflow automation natin with Globiflow. So, pwede rin natin dito ma-modify yung existing natin na flows. Pero makikita nyo dito yung flows na ginawa for advanced local client onboarding, which is yung environment na maprepresent natin this session. Kaya makikita nyo rin dito yung mga flows. And then mamaya, makikita nyo kung paano siya mag-take effect. So essentially, sinama ko na dito yung sales leads na app para ma-visualize natin yung from the very beginning, let's say, yung lead ay papasok sa system natin. So kasama na siya sa workspace, sa environment. So i-add lang natin siya as sales leads dito sa system. And then, process would be almost the same with the project management that we have. Kaya lang, meron tayong dinagdag ng mga automation para mag-auto-populate yung data para sa susunod na step. So for example, this one, ABC, clothing company or something, buyer, location, i-fill out lang po ako ng example. So, ang objective is whatever we filled out sa previous, gusto lang natin siyang dalhin sa susunod na step without us re-entering yung data. So, for example, if we filled out here para dun sa services na interested sila, and then kung ano pa man yung details na available, like lead source, and then yung assignee ng sales rep, and then other notes, so on and so forth, and then yung ibang attachments. So once na save natin yung lead,
dito sa ating pipeline, makikita natin siya dito sa ating pipeline, which is yung sinet natin na stages, yung workflow stages. Ngayon, meron tayong sinet na automation trigger na if this lead eventually closed and won, so meaning na-convert siya as a client natin, ang mangyayari is automatically magkikreate siya ng card sa web development app. Ibig sabihin, magiging part na siya ng onboarding process for web development. Same concept din. Ay, sorry po. May question po? Sorry, may question lang ako. So, magiging part siya ng web development app dahil na-click natin dyan sa parang sa onboarding yung website. Tama po. So, may dalawang conditions na kailangan ma-meet bago siya mag-create ng card para sa web build. It's para ma-meet niya yung condition na kailangan closed won siya, meaning na-convert na natin siya as a client, and siya ay nasa web build na services. Pag siya po ay... Pwede pa, sa taas, sa bandang itaas. Sorry. So, new lead, and then, uncontacted. So, yung parameters na yan, nandun na sa mga dati? Or is this something that you created? I created po. Yung new Apo. proposal sent, Apo. closed. Bale, inassume ko po dito sa sales leads app na from the very beginning, merong pumasok na lead. Yes, please go ahead. And then, pina-assign natin siya sa stages where lead pa lang siya na nag-sign up in contact form, and then we're about to kind of convert them to a client. Parang ganun po. Yun yung environment ng sales leads. Ang purpose niya is to nurture yung lead. Okay. Ano yung matitrigger ng tatlong yan? Yung unang tatlo? Halimbawa, contacted. Na-click mo yung contacted. Ano yung, may ma-update ba? Or yan lang yung ano? So far po, wala pa akong triggers na nilagay sa contacted and proposal sent. Ang nilagyan ko lang po muna ng trigger sa ngayon ay yung closed one. Assuming na mako-convert natin siya, kasi yung sales process po ito, di ba? Bale, sales process yung contacted at proposal sent. Pero kapag na-closed one na siya, assuming na siya ay converted na into a client, nag-sign up na siya, doon lang po mangyayari na if mamimit na yung condition na nag-sign up na siya as a client, meaning closed one yung stage, and siya ay web build, doon lang siya mag-create ng card para sa website build na app. I see. For Okay. onboarding. Opo. And so, pag na yung web build and then na-save na yan, where do we go para ma-check yung dun sa web build? Okay po. So, before po tayo doon punta, no? Bale, same concept din po yung mangyayari sa SEO na app. Bale, pag nangyari po, pag nilaunch natin yung SEO na workspace app, assuming na closed one din o na-convert na natin siya as client, and SEO naman yung napili, yung card automatic makakreate naman po dun sa SEO, hindi siya sa website, web build na onboarding app. So, pero pwedeng sabay yung web build and SEO na ma-click, di ba? Pwede po natin gawin yung trigger na in the future na ang mangyayari po ay, so assuming na website build and then SEO, di pagsabayin natin, pareha silang gagawa ng card with website build and SEO. Pwede rin po yun. Okay, ano mo kasi usually ganon. For example, yung mga Kukuwi clients, kasi iba yung builder nila. Meron sa site builder ang Kukuwi. Ngayon, in order for, so what we do for Kukuwi clients is that we provide them SEO services. However, there are limitations that they've placed, such as we cannot just go in there and update the blogs or post blogs. We can no longer do that. So, ang naging recommendation ng SEO is that we convert these Kukuwi sites into WordPress. Kaya ganyan na para makuha yung SEO, kailangan may kasamang web build. Okay.
Sige po. So, yun. So, isa yun sa isasama ko sa list po ng trigger. Dito sa social media, part na siya ng SEO. I don't think we've ever provided a separate social media management service. Part na siya nung SEO. Mm. So, I think kahit alisin mo na siya dyan sa sa role. Okay po. Ayun. So, balik po tayo dun sa question mo, no? So, ang mangyayari po, anong mangyayari the moment na si ABC Tire Supply na-convert siya as a client? So, nag-sign up na siya for website build. The moment na i-move po natin yung card dun sa closed one, so, nagbago na yung status niya, which is closed one na siya and then under website build. Pag pumunta tayo dun sa web development onboarding app, andito na siya. So, na automatically create na yung card niya sa pipeline for client briefing. So, dito, base po dun sa onboarding process, gumawa lang ako ng workflow stages na client briefing, development, testing, launch, and then completed. Which is, the final stage, yung completed, ay magti-trigger din naman para mapunta siya sa client management, which is yun yung recurring database natin para sa lahat ng clients na under sa management ng dev and SEO. Pero ito yung magiging pipeline niya para sa web development. Ngayon, pag clinic po natin yung automatically created na card from sales leads, ayan, makikita natin na ito ay linking dun sa sales lead. So, the moment na i-click natin to, reference lang siya dun sa original lead record na meron tayo. Pero yung client information na ito ay automatically populated na from kung ano yung pinil out natin dun sa previous. So, pwede rin tayong mag-call out ng additional details pa kung ano pa yung kailangan nating parameters na gusto nating dalhin from the original sales leads pipeline papunta dito sa client information. Pwede lang natin siyang i-call out lahat para mag-display rin siya dito sa onboarding natin. And then, nilagay ko na rin po dito yung tatlong requirements since nakalagay dun sa onboarding process na merong tatlong key roles na mag-handle ng bawat stages o yung phases, yung 4 phases ng onboarding. So, might as well i-assign na natin sa in advance kung sino yung magiging sa sales, sa SEO, and then yung magiging dev na mag-handle no, sa bawat phases ng project. May question lang ako. Sige So, regarding sa sales account or account manager, what's the purpose of that, of putting that there? Is it for communication or connecting with? Nakita ko po kasi dun sa onboarding document natin na tatlo sila. Bali yung pagkaka-interpret ko po dito sa document natin is merong tatlo na nagko-collaborate para dun sa 4 na phases. So, naisip ko po, might as well, i-assign na siya ahead of time para lagi silang on the loop sa kung ano yung nangyayari dun sa particular card na yun. Okay, I think for this one, how do I put this? Kasi dun yung account manager, yun dun sa sheet kasi, basic lang yun nung kung sino yung mga nag-work hand in hand. But I think for the interface nito, hindi naman necessary yung account manager. I think that should already be dun sa onboarding, di ba? And then yung information on who the account manager is, automatic na makikarry over dyan sa card ng web field. So it doesn't need to be put. Parang yung dun sa initial information na nilagay mo. I think we can do away with that. And then yung SEO specialist, we don't have to put that there. Yung web developer is okay kasi
na-assign. The thing is, paano ba to? Frenel, siguro, alisin na lang muna natin yung tatlo. Okay. Kasi, behind that project, yung dito sa project management tool na ginagamit ko, meron na akong yung ina-assign na dev. Yung point ko lang dito kasi command responsibility ko. So, ayokong ma-compromise yung malagay dyan yung pangalan ng dev. And then, Yes po. then things blow. Yung manpower Right. na okay. Yung po. So, I just want to take responsibility for that para wag na lang ma-compromise yung kung sino man yung na-assign ko dyan. Okay. Sige po. Ah. Remove na lang po natin tong tatlo na to for now. Yeah, thank you. Yun. So, and then, na-add ko lang din po dito yung onboarding guide. So, bale, ang concept po ng onboarding guide is, if meron tayong parang finalized document for, like yung, pwede po siyang mag-serve, itong section na to ay pwede siyang mag-serve as repository ng mga links ng mga resources na kailangan gamitin nung staff na mag-aasikaso nung onboarding. So, either yung onboarding guide or whatever references na pwede natin gamitin na link, pwede natin Ano pa laman yan? Ano po? Yung nilagay. Meron bang laman yung sheet na nilagay mo dyan? Ito po yung web build as example. Ay, Apo. okay, and then and parang may mga notes dyan. Yan yung mga notes. Are you saying? Ganun ba? Or anong links? Ito yung mga gagamiting links for the build? Like yung contact us? So, pwede po siyang mag-serve as, for example po, meron tayong finalized link ng reference ng onboarding process or kung ano pa mang link na pwede natin siyang pwedeng magamit as reference link. For example po, yung incognito form. So, kung meron ng link nun na parang yung pre-fill na kailangan natin i-send out para dun sa lead, ay sa client. Yan, pwede po natin siya naka-file na sila dito. Para, ang nangyayari po kasi, the moment na mag-automatically create ng card from sales app, papunta kay web build app, kasama na siya sa makikreate yung mga links na yon ng references na pwedeng magamit for onboarding. Okay. Ano po kayang file or link yung pwede nating ilagay para sa onboarding guide for someone na gagamit ng system? Frenel, hindi ba magiging automatic yan? Like, if the client, kasi si Lauren or si Dan, I suppose that's Lauren. Halimbawa may nakausap si Dan, either si Lauren or si Dan to, no? I'm not sure. Anyway, a sales manager or account manager magsisend ng onboarding form sa client after the sale, pag na-close on contract. And then they send an onboarding form. So, i-fill out nila. Hindi ba, kung ba fill out nila yon, nandun na siya sa loob ng Podio, hindi ba siya, paano natin siya parang magiging automatic na dyan na siya malilink agad? Am I making possible naman siya. Ang kailangan ko pong hanapin ngayon yung form. Nakita ko naman yung sa section pero kailangan kong hanapin yung mismong form para sa onboarding na pinifill out nila. And then yung instance na ma-fill out nila yun at ma-submit, papasok siya sa system po, 'di ba? Kailangan ko siyang i-trigger or i-call para pumasok siya sa card. Pero ito yung sa backend niya, ang iniisip ko ganito, kasi merong isang onboarding form, correct? And then
we send that to the client. So when that comes back, paano natin, paano niya ma-recognize that it goes to ABC Tire company instead of going to another company? So, meron bang specific URL or parang magpapasok na tayo ng onboarding form dun sa mismong client, sa card ng client, and then yun ang mismong isesend para meron siyang unique URL niya, parang ganon? Is that ganon ba siya? Did I make sense? Depende po sa depende po sa objective natin eh. Ang gagamitin pa rin po ba nating yung form ay yung pa rin existing? Tama po ba? Right, yeah. Okay. So kung yung existing pa rin po ang gagamitin natin, ang mangyayari po ay iti-trigger natin yun. So either ang mangyayari po, pwedeng yun yung maging very beginning ng assuming po na yun, no? Totally new client for onboarding. Yun po yung sinasabi mo, no? And then nag-fill out sila ng form. Yes. Po. So ang possible po doon na mangyari is magsa-start sa form na yun. So the moment na submitted yung form, ang gagawin na lang po natin doon, i-trigger natin siya. So kung the moment na nag-submit siya ng form, dapat mag-create siya ng card sa... Wasn't that, hindi ba yun yung premise mo when you built this one, yung onboarding form? Hindi pa po. Hindi ko pa siya, hindi yung onboarding form yung parang yung concept kasi nung ginawa ko dito, ang nasa isip ko is parang manual pa yung entry nung sa sales leads eh. Pero ngayon na medyo may light na para po dun sa onboarding form, and then na-mention mo naman po na magsistick pa rin tayo dun sa existing na form, ang naisip ko, might as well gamitin nating trigger yung form submission para kapag nag-submit, naka-receive tayo ng form, mag-auto-create naman siya ng card dito sa pipeline. Okay, so I was under the impression that you started off with the onboarding form, and then from the fields in the onboarding form, doon nagti-trigger to. Yung rapid rollout sheet and the web development sheet would be after the onboarding form. So I was under the impression na ganun na. Even, I'm not sure if you had that discussion with Lauren. So ganun siya, Prenel. Mag-start tayo sa onboarding form. We need to get that completed. Yung fields nun, it should reflect itong dito sa client. And then, I'm thinking na kapag yung onboarding form parang nakapag-fill out sila, di ba? Tapos, yung na-fill out nilang onboarding form, is that manually added to their database? Or is there something we can do na kapag fill out nila yung onboarding form, mag-trigger lang siya pag na-create yun, halimbawa, same business name, it automatically attaches itself dun sa database ng company na yon? Opo. I guess ang magiging question po doon, meron na bang existing organization o wala pa? I think meron na. Meron na. So, yung halimbawa yung company. Opo. I am not so familiar with how Dan and Lauren processes their yung pag-enter ng organization dito. So, ang view ko kasi, yung sa viewpoint ko, is they create the client dun sa Podio, they create the organization. Excuse me. And then, pagka-create ng organization, actually, wala pang onboarding form but they create the organization na. So I suppose that answers your question. Kung may na-create na ng organization. So they enter the organization, then
they proceed with the onboarding form. Ganun siya. So, possible siya, no? Kapag may fill out silang may na-fill out silang onboarding form and it matches yung organization sa Pojo, it would attach itself as part of the flow. And then would trigger yung mga ibang ginawa mo na after. Pwede po. Kaya lang, medyo na-curious ako doon kasi anong nagtitrigger sa kanila na mag-create ng organization? Kasi parang assuming na yung onboarding form yung parang first touch with them. Pero ngayon, parang meron palang step na may organization na na-create. I don't think I see. I get what you mean. So kapag ma-enter na yung organization, it is expected that meron ng lalabas na parang yung fields from the onboarding form. Parang ganon. Di ba siya? Kasi pag makikita mo sa Podio, pag may na-create silang bagong company, pag kinlik mo yon, di ba sa left side, lilitaw na doon yung business name, and then name of owner, phone number, address, di ba? Those are the stuff that you see doon sa onboarding form. Mm-hmm. So, pag meron ka sinend na onboarding form, paano yon magiging automatic na mafe-fill out yung form niya dyan sa Podio through that onboarding form. Is this a back-end thing, programming pa, or meron naman siyang pwede sa loob ng Podio, like mag-a-assign ka ng certain onboarding form. Halimbawa, yung lalagyan mo siya ng URL or yung sa URL niya ilalagay mo yung pangalan ng company to make it a unique URL for that company. I really don't know what I'm talking about. Pero gets mo naman, no? Opo. Anong mangyayari po sa kanya? Kasi sa ngayon, wala akong ginagawang changes po dun sa project management kasi ayokong baka ma-distort yung process na ginagawa nila so far. So, ginagawa ko lang siya dito sa ginawa kong workspace, yung kung anong changes na pinapresent ko so far. Pero, yung pong binabanggit mo about sa onboarding form, pwede po kasing mangyari na kung assuming na meron ng existing organization na nasa kabilang app, kasi bukod na app po yung organization, di ba? Pero meron ng existing doon para doon sa particular na lead. Tapos nag-fill out sila ng onboarding form. Pwede natin yung i-trigger na whatever filled out sa onboarding form, basta mag-match lang siya sa organization name, ibabato natin lahat ng fields na fill out niya sa onboarding form papunta doon sa organization na yun. Pwede po yun. Okay, sige. Yun yung question kasi after that onboarding form, so doon na based sa onboarding form, doon na papasok yung kung ano yung mga subscription nila, like yung website, SEO, PPC, yon, and then yung mga ganon, doon na papasok yung rapid rollout at saka yung web dev process natin. Okay, sige po. So yun. Pero ang question ko po, implement na po ba natin siya sa project management or? Hindi ako masyadong familiar dito sa mga pinaggagawa nila dyan. Itong ginawa mong ito is like the workspace that mirrors yung dun sa ng advanced local. Parang sa advanced local pa rin yan. Opo, pero parang siya, parang version siya, assuming na parang nag-start tayo from the very beginning. Parang ganun. Parang ni-revamp siya. So, parang ang mangyari po, kagaya po nung na-mention mo, ang mangyari kasi dito, yung flow niya is, assuming na may nag-fill out meron tayong form na sinend, nag-fill out sila, ang mangyari po, yun ang magiging trigger para may automatically create na card dito sa pipeline na to. Frenel, so, halimbawa, nagawa mo na to and everything looks good, okay na siya. So, what do we do para yun yung maging process na do we
Kasi may mga database na dun sa kabila di ba? So, how do we achieve yung bagong process pero we don't touch any of those database? Opo, Yung bale, database. ano po, pwedeng mangyari po na yung first implementation nung nung nitong ginagawa nating process ay dito lang muna siya maging effective sa advanced local client na workspace. Bale, dito muna siya magiging trial period siya ng paggamit nung magiging flow na yon. Tapos kung makikita siya ng mga users na effective siya, kumbaga walang masyadong hiccups sa flow o kaya kung meron man, i-report and then i-modify natin siya and then okay naman yung flow. Baka kalaunan mag-decide po na ito na lang yung gamitin na flow or another option is i-realign yung existing na flows dun sa nauna yung project management. Para Iniisip ko parang kung ano yung flow mo dyan. Kasi doon, I think, konting tweaking na lang siya. I'm not sure kasi ikaw naman yung expert dito. May tweaking mangyayari. Parang kokopyahin mo na lang naman yung process niya dun sa existing, di ba? Yung itong bago. Depende po kasi kung merong mga existing na flows doon na parang nagti-trigger for another action, baka kung magalaw natin siya, medyo may mga flows na magsa-stop mag-work or hindi na. So what you did was create a totally new one and you did not mirror yung dun sa existing organization and tweak it dito. Is that correct? Apo, ito po ay totally new to tong workspace na to. Okay, sige. Magtatagal tayo dito, Frenel. I suggest you just copy yung dun sa organization and then tweak it. Para kapag the time comes na kailangan na natin siyang i-implement, mas madali mo na siyang i-tweak dun sa existing or current organization. Kasi dito talagang umikot tayo nag-create tayo ng bago and we're not reinventing the wheel. What we're trying to do is improve yung current system. So parang ang gawin mo is copyahin mo yung current organization, look at the flow, and then tweak it according dun sa sinabi namin na like yun dun sa onboarding form, and then yung dun sa rapid rollout, at saka yung dun sa web dev process. Is that something that you can do and then present to me Friday next week? Sige po. No. Friday pala. Baka kasi ipapako sa krus yung kapitbahay namin. Sa Wednesday na lang. Next week. Okay. Yun po. Siguro. I-verify. Yes. Ano yun? Yung regarding dun sa form, are you talking about the Cognito form? Ayan, yung onboarding, advanced. Ito pala yung ginawa mo, no? Punta ka doon sa project management upper left. Ito po yung project management. No, click mo yun. Yung hamburger yan. Yan. And then, meron dyan, yung sa'yo ba yan? Hindi, ito po yun. Ito yung ginawa ko. Ito yung project management. Andito tayo ngayon sa project management. No, there's supposed to be yung siya na form. Ang pangalan niya is form. Baka sa sales po yun. Teka, open ko lang po yung Kasi merong isa pang may isa pang workspace which is yung sales. Doon ko nakita yung form last time. Dami niya. Gulo. Tapos ano pa itong mga pinag-create nila dito? Yeah. Okay. Yan. Is that, andyan ba yung ayan. Yan. Ito yung po yung sinasabi sales. ko yung. Kasi doon ko nakita yung. Go back to that one. Yung hamburger menu sa upper left. Okay po. Okay.
Yung project management, I think. Sige nga, yan ba yung, sige, click mo yan. Ayan ba yun? Hindi yata. Sige, balik ka lang. Dun sa upper left. Yes. I'm looking for the forms. I think, ayun, yung Ito, forms okay. sa taas. Forms. Hmm. Ayun, yung forms na yan, pag kinlik mo, nandyan yung onboarding forms. Tapos meron pa siya yung onboarding. That's what I don't understand. Bakit magulo dyan sa loob? Ayan. Tingnan natin. See? Dito kasi, lumilitaw na wala pa siyang teka lang po i-table natin para medyo, ayan, medyo klaro siya. Tingnan ko yung filled out form. So ito yung, assuming po na ito na yung filled out, ito yung fill out nila. Tama? Mm. Okay, yeah. Tama po. Yes. Ito yung mga data na nandito is entry nila. Tama po? Yes. Okay. Yes, that's correct. So, yun. So, ang kailangan ko na lang i-trigger is, ang kailangan ko pong i-trigger ay, if may new, paano po sila nag-a-add dito? Add onboarding. Sige, click mo. Double check ko lang po kasi check ko yung automation na ginawa nila dito. Kasi, ayan, wala namang workflow. Pero, pag chinek natin ngayon dun sa PWA, punta tayong PWA, and then punta tayo sa yung kailangan kong i-request kay Lauren yung sa forms na access. Kasi ang nangyari po ay so far, base dun sa nasabi mo, looks like merong link na sinesend and then nag-auto entry na dito. Tama po? I think so, yeah. Ayun. So, merong flow doon na nagtitrigger na kapag na-fill out na nila yon mag-automatic entry dito. Pero regardless, kagaya nung napag-usapan po natin, kung may bagong entry dito, gaya po nung na-mention mo, gusto natin siyang i-pre-fill doon sa organizations, tama? So, ang mangyayari po kasi doon, base doon sa sinabi mo is, whatever they fill out, for example, si Kaufman AutoWorks, nag-fill out na siya, so na-receive na natin tong pre-filled niya na info, mag-auto-populate siya dito sa organization. Tama po? I think, yes. So, kung assuming na may existing na Kaufman AutoWorks dito na card, ang mangyayari po doon ay doon siya papasok. So, for example, ayan, Kaufman AutoWorks. Ayan. So, ang mangyayari po doon, i-call out natin yung lahat ng data na nandun para ma-prefill siya dito. Maglalagay tayo ng isang section dito na nakalagay is onboarding form. And then, onboarding form pre-filled. Tapos nandun lahat ng information na nandito. Etong mga to. Yun ba yung gusto po natin mangyari? Or Okay, so talagang hindi siya like automatic na magre-reflect. Talagang merong isang step dun sa process na papasok muna siya dyan sa dun sa list ng mga onboarding forms. And then from there, teka, paano pumapasok yung from those onboarding form? Paano pumapasok dun sa
ano nila dun sa mismong client database. Pre-filled ba? Kasi parang sa tingin ko parang hindi siya pre-filled eh. Parang sana kung hindi mo siya ma-edit dun sa mismong database or yung mismong organization unless i-edit mo yung dun sa onboarding form niya. Kasi kung minsan baka i-edit nila dyan, tapos yung onboarding form hindi naman siya updated, parang ganun. Yun po, Parang magagawa naman lang silang sana. paraan. Kung ganun, bakit po, ano, ang question ko po doon, gaya ng na-mention mo, may possibility ba na, for example po, kasi assuming na nag-fill out sila ng form, na-submit na to eh. So wala nang, may edit pa ba nila to? Kasi ang alam ko, tayo Suppose, nang may access dito eh. Wala na silang, unless binigyan natin sila ng edit access. yes, that's what I mean. Parang pag na-fill out na, yung ano naman eh, ang point ko doon is, pag na-fill out na nila, so pumasok na yan dun sa organization, yung information yan. Apo. And then, if merong kailangan changes, dyan mismo sa onboarding form, papalitan. Yeah, and that should be within the organization. I'm not saying nasa client siya. Okay, okay. Ang point ko is, mag-change lang siya sa onboarding form so that it would reflect dun sa organization. At hindi mo siya ma-edit dun sa mismong interface ng organization. Kasi kapag ganun, pag in-edit mo dun sa interface ng organization, it doesn't mean naman na iti-trigger niya na i-update yung dun sa onboarding, di ba? So it should start from the source, right? May, okay. Pero may dahil po dun sa nabanggit mo, may two questions tuloy na ano na kailangan i-consider, which is pagka may kailangang i-update na information, nagse-send out ba tayo ng panibagong link o No. yun na yung nag-update What manually? No, minsanan lang yan. Minsan lang yung pag-send ng link. Let's Apo. say ganito. Dan closed the deal and then he entered the company's name sa Podio. Mm. Pagkatapos Lauren sends the onboarding form, yung link. Okay. And then yung link doon sa onboarding form, ang nangyayari kasi is they manually enter yung ibang information from the onboarding form dun sa organization. Mm. What I wanted what I want is yung from the onboarding form, ina-update na niya yun dun sa organization. And then if meron pang mga bagong information na bago, we don't update it dun sa interface ng organization, pero sa onboarding form dun sa source. Apo. Para, ang point ko lang dito is yung security ng data kasi anyone can just, edit. Baka nakita nila, ay mali ito, tapos inedit. Which is what's happening. Kasi na-try ko na eh, merong maling entry, pinalitan ko lang. And if may ibang tao na gumamit sa Podio, the data can be easily messed up. So, kung sana, like from the source, sa onboarding form, and then once na edit yung onboarding form ng client na yon, it automatically updates yung kung ano man yung nandun, yung dun sa organization. Opo. Possible naman siya. So, for example po, kagaya ng sinabi mo, one time lang silang nag-submit. So, ang mangyayari, kung meron mang changes, so for example po, no, ikaw pumasok ka dito sa database, and then parang may nagbago sa top competitors nila, and then in-update mo to, pwede tayong mag-send out ng triggers na whatever updates na you made here, mag-update din siya sa organization. Yes, okay. Ayun. And parang wala tayong hindi tulad doon sa ngayon na parang doon sa mismong organization makikita mo na parang editable, di ba? Yung Apo, mga information doon. tama po. Ang mangyayari po doon ay either gagamit ako ng calculation or pero ang kagaya po na mention mo, no, gagawin natin siyang hindi na siya may edit sa organization level. Sa onboarding lang siya. Tama po? Yes, that's correct. Okay. And then, so, ganito, Frenel,
I think you still have a lot of work to do. Gayahin mo lang, kopyahin mo na lang yun dun sa existing existing project management or yung current workspace. Mirror mo na lang yun and then i-tweak mo yun according dun sa kung ano yung mga pinag-usapan natin muna ngayon. And then apply mo na yun dun sa rapid rollout, apply mo na yun dun sa web dev, and then we get together sa isa pang call next week. If that is possible, let me know kung hanggang saan na yung progress mo until Wednesday. Let's do it in the morning if that is possible. Kahit mga 9 a.m. siguro after nung isang meeting ko. Okay po. Ayun, so bale yung action items ko po ay i-clone ko yung project management app natin. And then, yung changes na napag-usapan natin, i-implement din. Yes, doon mo na lang implement. Parang don't create a new one. Nagtagal tayo doon. Don't create a new one. Yun nga, i-clone mo na lang yun. Doon ka mag-tweak. And then let's see how that goes. Okay po. Okay, sige. Jeff, may question ka ba? Tinulugan na yata tayo. No question, Miss Len. Pero I think I like the idea na dito, yung parang sa onboarding form pa lang, nagmi-mirror na siya dun sa organization. Kasi it minimizes human error. Kasi kahit pa si Lauren, baka namali siya ng isang character or tick box, unlike if it's synced, then kasi sa process improvement po ako. So it minimizes error as well. So aside from the fact that we don't want other people to just edit it anytime they want. Yun lang naman. Sino lang yung merong permission to edit? Sila lang talaga. Yeah. Correct. Then, part kasi rin yan nung natin, ng KPI din natin, saka yung dun sa accountability. So, we need to be clear on that lang. Okay, so, I have no more questions. Jeff, you're good? All good po. Okay. So, Prenel, good luck. Maaga yung Semana Santa mo. Okay. So, thank you so much. Thank you po. Okay. Malaki na yung progress natin next week. Awesome. Sige po. Posted ko po kaya sa GC natin. Okay, sure. Bye-bye. Bye. Thank you po. Thank you. Bye.